Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Pinag-aaralan ng Commission on Elections o COMELEC na gawing regulasyon na ang tanging mga latest na mga larawan ng mga kandidato ang dapat na gamitin sa halalan. Kaya naman ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, posibleng i-require ng ahensya na magpasa ang mga kandidato ng hanggang 10 bagong larawan na siyang gagamitin sa pangangampanya. Paliwanag niya ito ay upang makatulong sa mga botante na maging pamilyar sa kanilang mga kandidato. Matagumpay na ililunsad ng Philippine Statistics Authority o PSA ang Digital National ID na maaari nang ma-access ng publiko online. Ang detalye sa ulat ni Danizel Lopez. Formal nang ipinakilala ng Philippine Statistics Authority o PSA ang Digital National ID sa publiko kahapon, ika-10 ng Hunyo sa PSA Headquarters East Avenue, Quezon City. Ito'y upang mabilis na magkaroon ng kopya ang mga rehistrado sa kanilang pambansang ID. Sa tulong ng Department of Information and Communications Technology o DICT ay maaari nang makuha ng mga rehistrado ang digital na kopya ng kanilang ID sa nationalid.gov.ph o eGov app na maaaring ipresenta sa mga bangko at pribadong sektor bilang patunay ng pagkakakilanlan. Kasabay din sa paglulunsad ang authentication platforms, E-Verify at National ID Check para sa pagpapabilis ng proseso sa beripikasyon. Ang paglulunsad na ito ay alinsunod sa isinusulong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na digital transformation sa mga ahensya ng gobyerno upang mabilis na maihatid ang serbisyo sa publiko. Dinaluhan naman ang seremonya ng ilang mga opisyal na sina Special Assistant to the President Frederick Digo, National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa, OIC Deputy National Statistician Fred Solesta, DICT Secretary Ivan Jan Uy at Undersecretary David Almirol Jr. Sa kasalukuyan ay naitala ng PSA ang mahigit 8 milyong Pilipino na rehistrado sa National ID. Danizel Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Matapos arestuhin ng Philippine National Police o PNP ang mga opisyal na pulis na sangkot sa modus ng kidnap for ransom na target ang mga dayuhang Chinese at Malaysian, nagpahayag si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos ukol sa progreso ng kasong ito. Aniya, mayroon itong 14 na miyembro na mismo ring kinabibilangan ng Chinese at Malaysian national. Bahagi nito, napatawan naman ng kasong kidnapping, robbery at serious illegal detention ang mga arestado. Bunso nito, pahayag ni Abalos, sisiguraduhin nilang hahantong ang mga sangkot na pulis sa piitan. Maging ang pagpapainam sa kaligtasan ay kanilang sisiyasatin upang maibsan ang anomalya sa operasyon ng kapulisan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, COMELEC pinag-aaralan ng pagtatakda ng regulasyon sa paggamit ng larawan sa paparating na halalan. LTO inilunsad ang e-patrol service bilang bahagi ng adhikay ni PBBM na maihatid ang pinadaling serbisyo sa publiko. Reform Philippines Party inilunsad sa pangunguna ni dating Senador Honasan II. DILG Secretary Benhur Abalos, siniguradong makukulong ang mga pulis na sangkot sa kidnapping ng Chinese at Malaysian. Mga armas sa abandonadong pugad ng NPA sa South Cotabato na samsam ng militar. Team Philippines humakot ng medalya sa SEACUP Squash Championships 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si
si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Upang tiyakin ang pangangalaga sa kaisipang pangkalusugan ng mga batang inilikas matapos ang naging pagsabog ng Bulkang Kanlaon, ay mayroong programang hatid ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 6. Katuwang ang lokal na pamahalaan na La Castellana Negros Occidental ay sinagawa ang film showing, paglalaro, counseling sessions at iba pang aktibidad upang makatulong na maibalik sa normal ang kanilang buhay. Layo nito na bigyan ng pag-asa at suporta ang mga bata na lubhang naapektuhan sa pagsabog ng bulkan. Matagumpay na inilunsad ng Land Transportation Office o LTO ang e-patrol service para sa publiko upang mas maging madali at mabilis ang serbisyong hatid nito. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Sa paggunita ng ika-126 na araw ng kalayaan ay inilunsad ng Land Transportation Office o LTO ang 2 araw na e-patrol service sa Rizal Park, Maynila. Ito'y nag-umpisa kahapon ika-10 ng Hunyo bilang parte ng adhikain ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilalim ng Bagong Pilipinas na maihatid ang serbisyo sa publiko ng mas mabilis at mas madali. Ang mga alok na serbisyo ay ang pagproseso ng student permit, renewal ng driver's license, public assistance complaints desk, LTMS portal assistance at libreng medical exam para sa mga naunang aplikante. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, layo nitong bigyan ng kaginhawaan ang mga kliyente ng LTO na hindi mahirapan sa pagproseso ng kanilang mga dokumento na siyang nais din ni Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista. Ang masiguro na komportable at mabilis ang serbisyo para sa publiko. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay nagsagawa ng Lakeshore Cleanup Drive ang Philippine Coast Guard o PCG Station Rizal sa Barangay Libis at Libid, Binangonan, Rizal. Sa nasabing aktibidad ay nasa tinatayang 80 sako ng basura ang nakolekta. Ayon sa PCG, ang kaganapan ay bahagi ng isang buwang aktibidad kaugnay ng ikatlong anibersaryo ng CG Station Rizal na naglalayong bigyan ng kakayahan ang mga tao na makibahagi sa pagpapanatili ng kalinisan at hikayatin ang komunidad na pangalagaan at protektahan ang mga yamang dagat at kapaligiran. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, COMELEC pinag-aaralan ng pagtatakda ng regulasyon sa paggamit ng larawan sa paparating na halalan. LTO inilunsad ang e-patrol service bilang bahagi ng adhikain ni PBBM na maihatid ang pinadaling serbisyo sa publiko. Reform Philippines Party inilunsad sa pangunguna ni dating Senador Honasan II. DILG Secretary Benhur Abalos siniguradong makukulong ang mga pulis na sangkot sa kidnapping ng Chinese at Malaysian. Mga armas sa abandonadong pugad ng NPA sa South Cotabato na samsam ng militar. Team Philippines humakot ng medalya sa SEACUP Squash Championships 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Ipinatigil muna ni Senate President Chis Escudero ang pagpapatayo ng bagong gusali ng Senado sa Taguig City. Ayon kay Escudero, ikinagulat niya ang 23 bilyong pondo ng gusali, kaya naman kailangan muna itong siyasatin. Paglilinaw naman ng senador, wala namang umanong anomalya sa budget. Ngunit ikinagulat lamang niya ang halaga ng gastos ng Senado para sa bagong magiging opisina nito.
Humakot ng medalya ang pambato ng Pilipinas sa 8th Sea Cup Squash Championships 2024 na ginanap sa National Squash Center, Rizal Memorial Sports Complex sa Malate, Manila. Nakakuha ng kabuuang 4 na ginto, 3 pilak at 6 na tansong medalya ang national team sa magkakaibang kategorya sa kompetisyon. Mula sa men and women individual category, tumumbok ng medalya ang mga pambansang manlalaro hanggang sa jumbo doubles, mixed doubles at mixed team. Sa darating na ika-14 hanggang ika-16 ng Hunyo ay isasagawa ng Department of Tourism o DOT ang Salam Halal Travel and Trade Expo Philippines 2024 sa Araneta Center, Cubao sa Quezon City. Itatampok sa expo ang halal certified na mga negosyo, pati na rin ang mga masusing pinili at pinaghandaan ng mga talk, performances at cooking demonstrations. Ayon sa kagawaran, ipapakita sa kaganapang ito ang paggalang sa karangalan para sa mga komunidad ng Muslim sa Pilipinas at pagdiriwang ng pagkakaiba-iba ng kultura kasama ng mga Muslim. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, COMELEC pinag-aaralan ng pagtatakda ng regulasyon sa paggamit ng larawan sa paparating na halalan. LTO inilunsad ang e-patrol service bilang bahagi ng adhikay ni PBBM na maihatid ang pinadaling serbisyo sa publiko. Reform Philippines Party inilunsad sa pangunguna ni dating Senador Honasan II. DILG Secretary Benhur Abalos siniguradong makukulong ang mga pulis na sangkot sa kidnapping ng Chinese at Malaysian. Mga armas sa abandonadong pugad ng NPA sa South Cotabato na samsam ng militar. Team Philippines humakot ng medalya sa Sea Cup Squash Championships 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.